Patuloy ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas, maraming kababayang Pilipinong manggigisda ang tinanggalan ng hanap buhay dahil sa agawang ito at maraming Pilipinong sundalo ang sugatan sa isinagawang resupply mission. Hindi tayo maduduwag, atin ang West Philippine Sea, atin ito, noon, ngayon, at magpakailanman, ito ay ayon kay Senator Risa Hontiveros. Isang Pilipinong sundalo ang nawalan ng daliri nang atakihin ng mga inflatable boat ng China Coast Guard ang barko ng mga Pilipinong sundalo, gumagamit na sila ng rawhide at mga nagliliwanag na ilaw upang mapigil iyan ang mga sundalong Pilipino sa pagdi-deliver ng supply. Naninira na rin ang mga ito ng mga inflatable boat na sinasakyan ng mga sundalong Pilipino. Ang tensyon ay umaabot na sa pisikalan. Sa ginanap na ikawalong bilateral consultation mechanism ng dalawang bansa sa Shanghai, napagdesisyonan na magkaroon ng patuloy na komunikasyon at iwasan ang magkabilang panig na palalin ang tensyon sa naturang lugar. Gayon din, patuloy din ang tensyon sa pagitan ng mga Chino at Pilipinong mangingisda sa Kalayaan Group of Islands na nasa bandang Palawan. Inaangkin ng China ang mga islang ito base sa kasaysayan. Ibinasura nito ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration, PCA, isang intergovernmental organization na may observer status sa United Nations na nagre-resolba sa mga dispute ng mga bansa. Sa kabila ng ruling ng Arbitration Court, hindi ito tinanggap ng China at patuloy na isinagawa ang pag-aangkin sa pamamagitan ng patuloy na pagbabantay at pagmamanman sa West Philippine Sea. Hinahadlangan nila ang mga aktibidad ng mga mangingisda at Rotation and Reprovision Mission ng Armed Forces of the Philippines, AFP, sa mga islang ito. Sa kabila ng usapang ito, hindi pa rin tumigil ang mga Chino sa kanilang masamang pakikitungo sa mga Pilipino na napapadako sa mga pinag-aagawang isla. Ilang araw lamang matapos ang BCM sa Shanghai, napabalita agad na ng haras na muli ang mga sundalong Chino. Ayon sa mga mangingisdang Pilipino, hinarang sila ng mga sundalo ng Chinese Coast Guard habang nangunguha ng mga kabibe sa Baho de Masinloc, Panatag Shoal, nitong ika-12 ng Enero. Pinigilan umano ang isang bangkang pangisda at hindi pinayagang makaalis na dala ang mga napanguhang kabibe. Nakuhanan ng video ang kaganapang ito ng isa pang mangingisdang Pilipino na sakay ng isa pang bangka. Noon namang ika-5 ng Agosto, nabigo ang AFP sa kanilang ROR mission sa Ayungin Shoal sa Kalayaan Island Group dahil sa pagharang din sa kanila ng Chinese Coast Guard. May mga sundalong Pilipino na nakatalaga sa nakasadlak na BRP Sierra Madre, isang landing ship ng AFP at dating pagmamay-ari ng Estados Unidos na ginamit noong World War II, sa batuhan malapit sa Ayungin Shoal. Bagamat kinakalawang at sira na, nagsisilbi itong military post at pagpapakita ng pagmamay-ari sa naturang teritoryo ng Pilipinas. Ayon sa kay Colt Medel Aguilar na tagapagsalita ng AFP, ang Ayungin Shoal ay may estratehikong importansya sa Pilipinas at ito ay lugar ng pangisdaan ng mga mangingisdang Pilipino. Ang misyon ng RORE sa Shoal ay isang malinaw na pagpapakita ng aming determinasyon na manindigan laban sa mga pagbabanta at pamimilit at ang aming pangako sa pagtataguyod ng rule of law, aniya. Ang pagdepensa ng Pilipinas sa mga maritime zones nito, ayon kay Aguilar, ay apirmasyon ng pagsuporta ng bansa sa mapayapang paraan ng pagresolba sa agawan sa teritoryo sa South China Sea. Ayon sa naunang ulat ng Pinoy Periodico sa panayam kay Attorney J. Batong Bakal ng UP College of Law, Institute of Maritime Affairs and Law of the Sea, noong 2000, lahat ng mga bansa sa Southeast Asia ay nag-umpisa na mag-implement ng United Nations Convention on the Law of the Seas, UNCLOS, nang nagkabisa na ito noong 1994, taong 2009, lahat ng maliliit na bansa sa Southeast Asia nagdesisyon sila na i-align ang kanilang mga claim base sa international law. So, iyong Vietnam at saka iyong Malaysia nagkaroon ng isang claim para sa isang extended continental shelf, nilinaw nila bale claim nila yung mga parte-parte, yung Vietnam, yung mga isla ng Spratlys, ayon kay Batong Bakal. Iyong sa Malaysia ilang parte lang, pero iyong katubigan base pa rin sa UNCLOS, ang Pilipinas nag-enact noong 1922, sinabi natin sa 1922 na itong mga isla na ito, sa Spratlys natin, iyong Kalayaan Island Group base yan sa, ikiklaim natin yan at saka iyong katubigan yan base sa UNCLOS din. Kung ang mga bansa sa Southeast Asia ay gumagamit na ngayon ng international law na UNCLOS, hindi ang China. Sa ilalim ng UNCLOS, naaayon sa batas at lihitimo ang mga claim ng mga Southeast Asian nations sa kanilang mga EEZ at continental shelf na hindi papabor sa China. Ibinis ng China ang kanyang claim sa South China Sea sa historic right, historic facts o historic waters na wala namang basehan lalo na kung UNCLOS ang gagamitin.
Kasi sa UNCLOS, pwede mo lang gamitin ang historic rights, historic waters sa mga bay, bays and gulfs na talagang kinilala na historic waters. Yung South China Sea never iyang kinilala ng historic waters ng China kahit ba yung pangalan niya is South China Sea, hindi noon ibig sabihin na pag-aari ito ng China, paliwanag ni Batong Bakal. Nararapat lamang na manatili ang sariling atin kaya, ang sa atin ay sa atin, patuloy na po na paglaban ng bandang Pilipinas ang bahaging ipinagkakait sa atin ng mga dayuhan, fight for West Philippine Sea. Asia, China returns to a more familiar role, that of antagonizer. China is back to its usual antics in the South China Sea, or rather, the West Philippine Sea. Chinese Coast Guard ships were at it again. They surrounded two Philippine vessels, a Coast Guard patrol boat and a supply ship. And this was in a disputed region, known as the Scarborough Shoal. The Philippine ships were carrying out patrols and reportedly bringing food and fuel to fishermen in the area. So these were supply ships. But China did not like their presence. Two Chinese ships were pressed into action. They took to either side of the Philippine ships and then they attacked. Parts of the Philippine ship were damaged, its railing and canopy. The Philippines has raised concerns saying these were dangerous maneuvers by China. Manila has accused Beijing of harassing its vessels. And after seeing the video, how else would you describe it? But Beijing, of course, has dreamed up an entirely different explanation. Huangyan Island or Scarborough Shoal is an inherent territory of China. The maritime police vessels and the official vessels of the Philippines are intruding into the waters of Huangyan Island without the consent of the Chinese side, thus seriously infringing on the sovereignty of the Chinese side. In accordance with the law, the Chinese Coast Guard took the necessary measures to formally remove them. China advises the Philippine side to immediately stop its infringing and provocative actions and not to challenge China's firm determination to safeguard its sovereignty. 严重侵犯中方主权。 China says it was defending one of its quote-unquote inherent territories. It makes the Philippines sound like the aggressor, which is of course not the case. Look at the map. Scarborough Shoal lies just off the Philippine coast, barely 220 kilometers away. It falls within the exclusive economic zone of the Philippines. And this is a United Nations convention. A country exclusively controls the sea up to 370 kilometers away from its coast. It's their exclusive economic zone. And the Scarborough Shoal falls well within that limit for the Philippines, but China does not care. It does not follow international law. Instead, Beijing tries to peddle this, the infamous 9-dash line. China came up with this. It first published these 9 dashes in the mid-20th century, and it declared that everything within these dashes was Chinese territory. Everything within the 9 dashes belongs to China. What's the basis of this claim? Apparently, it's been like that since quote-unquote ancient times. And this ancient times argument is something that Beijing loves to use. They use it in every dispute. The Scarborough Shoal, some Japanese islands, even the Indian state of Arunachal Pradesh. As far as Beijing is concerned, it was all Chinese in ancient times. So China says it has a right to all these territories. These are all bogus claims. No tax collectors from Beijing were shaking down villagers here in any of the disputed areas. The 9-dash line is not even a serious border document. It looks like some child emperor's drawing, that to a child who could not draw straight lines yet. But despite this, Beijing keeps making claims based on these meaningless dashes, even though international courts have ruled that it has no legal basis. And the Philippines has borne the brunt of this. China seized the Scarborough Shoal back in 2012. It has been harassing Philippine ships ever since. And now Manila says Beijing has put up a barrier around the shoal, a 380-meter floating barrier to prevent Filipino fishermen from accessing the area. China tried this last year as well, but the Philippines cut that one down.
They will probably cut down the new barrier as well. And all this just shows what a nuisance it is having China as your neighbor. It's something we in India know quite well, and we wish Manila the best of luck.